Sinundin na ni Christy Fermin ang mga natatanggap na bashang at pagbabante kay MTRCB Chair Lala Soto. Giit ni Christy, bakit si Soto ang napag-iinitan sa 12 araw na pagkasuspinde ng It's Showtime, samantalang mahigit 30 opisyal umano ng ahensya ang nagdesisyon nito, at nag-anhibot pa nga sa pagboto ang MTRCB Chair. Dagdag pa niya, si Soto pa ang nagpababa sa bilang ng araw ng suspension sa It's Showtime, na dapat daw sana ay 1 buwan. Tingin ni Christy ay may taong nasa likod ng mga taong nambabatikos, at nagbabanta laban kay Soto. Hindi po tayo mapipigilang makapag-isip na mayroon pong sumasenyas, sumisilbato, sa likod ng mga taong ito para upakan ng sobra na po sa katinoan si Chair Lala Soto, saad ni Christy sa Christy Ferminit. Bakit siya? Siya lang ba nag-iisa na nasa ahensya ng MTRCB? Mahigit po silang 30 na nagdesisyon, nag-anhibot pa nga ang tagapamuno, pinababaan pa nga po ang dapat ay 1 buwan na verdict para sa It's Showtime, at kay Vice Ganda at kay Ayon Perez. Pero bakit siya ang pinupuntirya? Sobra na to. Dagdag pa niya. Kamakailan lang ay nanawagan ang MTRCB sa mga netizen, na maging constructive sa kanilang kritisismo at iwasan ang mga pagbabanta sa mga opisyal ng board, lalo na kay Chairperson Lala Soto. Ginawa ng MTRCB ang pahayag matapos pagbantaan umano si Soto, matapos ilabas ng board ang desisyon sa pagsuspindi sa It's Showtime, ng 12 araw dahil sa isyu ng host na sina Vice Ganda, at Ayon Perez. Over the past weeks, we have experienced an unfortunate surge in threatening messages on our official social media pages. Binanggit naman ni MTRCB Executive Director Attorney Mama Rico Sanz Arona Jr., na hindi katanggap-tanggap ang personal attack ng mga netizen sa board, dahil ginagawa lang naman nila ang kanilang trabaho.